Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay may panibago na naman tayong loan application na susubukan at recently ko nga lang nakita yung ads na to. So I'm sure nakita nyo na din yung ads na to online. Kaya bago kayo mag-try is panoorin nyo muna yung video na to hanggang dulo para malaman nyo din kung worth it ba yung pag-apply nyo dito. Dahil nagpa-loan nga lang naman sila ng up to 30,000 pesos at ang loan term, pwede mo daw itong bayaran ng up to 121 days. At ang interest rate, 0.05% lang. So mukhang maganda ino-offer. Sige, subukan natin to. Wag muna kayo mag-i-install or magda-download. Make sure lang na panoorin nyo muna to hanggang dulo para malaman nyo din kung magkano talaga yung makukuha nyo or kung may makakaltas ba dito. At kung totoo nga ba na 121 days ang loan terms. Alam naman natin na maraming ganito, 125 days, minimum of 3 months daw babayaran. Pero ang totoo is 7 days lang din. So sana hindi ito 7 days lang dahil baka ito na ay makatulong sa atin na nangangailangan. Ayan, wag muna nating i-judge kaya sige, subukan na natin. Subukan ko muna pala. Ayan, wag muna kayo mag-install. So ayan, syempre, kailangan ng phone number at code at login now na agad. Pero make sure lang na kung bago kayo maglo-loan or bago pa lang kayo na magta-try dito sa may mga OLA, siguraduhin nyo na nasa 3 o 5 lang yung nakasave sa may phone book nyo para in case man na yung ma-download nyo is hindi naman pala legit. So wala nang mahaharas doon sa my contacts mo. At lagi kayong mag-lock ng profile nyo sa may Facebook. So wala naman ding mawawala para, ayun, naka-safety na lang din yung iyong information at ang mga pictures mo nga online. Pero syempre, kahit na nakalock yung profile natin is hindi pa rin natin maiiwasan na ma-post, lalo na kung lagpas ka na nga sa due date mo, maaaring ma-post ka pa din sa may mga buy and sell dyan sa may lugar nyo dahil syempre alam naman na nila kung saan kayo nakatira. Ayun, lagi lang kayong maging responsable na mangungutang, ayan, na borrower para walang maging problema. Ayan, mag-start na nga tayo. Pero syempre, bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking Gcash giveaway at sa aking 2 cellphone giveaway sa December yan. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko at huwag mo akong kalimutang i-PM sa my Facebook page ko. So, ganun lang kasimple. So, dito nga, ang loan app na to ay ang Peso Now. Ayan, kung nakita nyo na yung ads na to online or na-try nyo na din, ayan, comment nyo na din sa may comment section kung ano experience nyo, kung okay ba to sa inyo or hindi. Para mabasa na din ng iba at maging aware sila. So, dito sa Peso Now, ito yung mga ID na hinahanap. Ito yung mga ID na hinahanap nila. Ayan, yung recommended, driving license, UMID passport, national ID, TIN, health card. At kung wala ka naman doon sa may mga nabanggit, meron daw silang other ID type, which is ito. At pagkayari sa may ID, ayan, meron ditong facial verification or face recognition. Okay, tapos na ako dito. At ito naman yung mga sasagutan sa personal information. Nangihingi din dito ng number of credit cards. Pero kung wala naman is 0 lang. Tapos, ayan, usual lang naman, mga common na sinasagutan sa mga loan apps. At next. So, dito sa loan purpose, marami naman dyan pamimilian. Pero ako lagi ko lang pinipili is yung loans. At next naman, ito yung mga hanapin sa may work information, company name, address, number, profession mo, work experience, monthly salary, at address. Dito sa profession nga is pwede daw ang student, ayan, OFW, unemployed, pero dito sa OFW hindi ako sure dahil, di ba, nangihingi sila ng code, at pwede din yung housewife. At sa kanilang emergency contacts naman ay 3 lang ang hinihingi nila. At ang last naman is kung saan mo matatanggap yung ilo-loan mo, pwede daw sa e-wallet at sa may bank. So, dito napansin ko, wala na silang hinihingi na. Yung hawakan mo yung ID mo, napakabilis lang din ang proseso dito. At ang last part na nga is sa may loan details na tayo. O, diba? Ang bilis lang. At dito, naaprubahan nga ako ng 2,000 pesos at ang loan terms is 121 days. At ito na nga, yung matatanggap ko lang sa may 2,000 pesos is 1,200 pesos. Bali, ang kanilang service fee or yung makakaltas is 800 pesos. At dito nahati sa 2 pagbabayad. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, fake news na naman yung 121 days dahil on or before 7 days kailangan ay mabayaran mo na yung 1,980. So, July 26 yon. Tapos, August 20 pa yung susunod mo na pagbabayad which is 20 pesos na lang. Diba? Kaya dito kailangan yung titingnan nyo is yung due date nyo talaga, yung pinaka-exact date. Huwag kayong nagbabase lang dun sa may loan terms kung gaano katagal na
na days nyo babayaran. Dahil marami nga daw mga nabibiktima at naloloko dahil akala nila talagang 3 buwan pa o 4 na buwan pa bago mo bayaran. At chinek ko nga dito sa may kanilang loan provider information, ang kanilang company name ay ang Wigotcha Lending Corporation. At chinek ko, yes, meron naman sila dito, nakaregister naman sila sa may SEC, pero that doesn't mean na sumusunod din sila sa may patakaran or sa may interest rate nga lang na meron ang SEC, which is kung hindi ako nagkakamali is nasa 5%. Ayan, hindi lalagpas doon. Or correct me if I'm wrong then. Comment nyo na lang din dyan sa may comment section. So dito naka-register sila pero ang laki pa din ng makakaltas. Buti na lang meron ditong account cancellation. Kaya ayan, mainam na tinatapos nyo yung video na to para hindi kayo nabibiktima doon sa may mataas na ino-offer tapos mahabang pagbabayad. Dito, merong account cancellation so na-cancel ko na siya at nung isearch ko nga siya ulit sa may iOS, by the way sa iOS nga pala to dito download, ay hindi ko na nga ito makita. Pero nung dinownload ko to or in-install ko to ay meron siyang 4.9 na ratings nga. At nag-search nga din ako online, wala naman ako dito nakita na i-post sila sa may Facebook, pero ito is legit din na makakatanggap ka ng harassments lalo na kapag ka na-late ka ng pagbabayad. So kung para sa inyo, okay pa din sa inyo na ganun lang yung matatanggap, then go, mag-proceed kayo dito. Pero kung hindi nyo naman kaya na bayaran doon sa may due date na nakita nyo kanina, ay wag na kayo mag-proceed para wala na lang ding problema. Tandaan na mag-proceed lang kayo sa may loan nyo na ina-applyan, lalo na kung bago kayo mag-proceed sa may kahit na ano pang loan app yan na gusto nyo applyan, basahin nyo muna yung loan details. Una-una kung buo nyo bang matatanggap, kung kailan nyo talagang pagbabayad, at kung okay ba sa inyo yung nakaltas. So, kung hindi naman, wag nyo nang ipagpatuloy. Dahil marami pa naman dyang legit na loan app gaya ng Tala, Bilis, Maya, G-Loan, ayan, sa may S-Loan. Mga legit yan, dyan din kayo mag-apply. So, that's it for today's video. Kung na-experience nyo na mag-apply dito sa Peso Now, ay mag-comment na kayo dyan para maging aware na din yung iba. Lalo na ngayon, ang daming mga naglabasa na bagong loan apps at i-review natin yan. So, that's it for today's video. Thank you for watching!